Sino si Michael ang Arkanghel? Si Michael na Arkanghel ay inilarawan sa Biblia sa mga aklat ni Daniel, Judas at Pahayag bilang isang mandirigmang anghel na nakikibahagi sa espiritual na labanan. Ang salitang Arkanghel ay nangangahulugang anghel na may pinakamataas na ranggo. Karamihan sa mga anghel sa Biblia ay inilalarawan bilang mga mensahero. Ngunit si Michael ay inilalarawan sa lahat ng tatlong aklat bilang nakikipagtalo, nakikipaglaban, o nakatayo laban sa masamang espiritu at mga pamunuan. Daniel 10:13, 21, Jude 1:9, Pahayag 12:7. Wala tayong buong larawan ng sino mang anghel at dalawa lang ang pinangalanan sa Biblia. Si Gabriel ang isa. Ang banal na kasulatan ay nagbibigay lamang sa atin ng mga pahiwatig ng kanilang mga paggalaw sa panahon ng mga kaganapan ng tao. Ngunit ligtas na sabihin na si Michael, ang Arkanghel, ay isang makapangyarihang nilalang. Sa kabila ng kanyang dakilang kapangyarihan, si Michael ay lubos pa rin ang pagpapasakop sa Panginoon. Ang kanyang pag-asa sa kapangyarihan ng Panginoon ay makikita sa Jude 1:9. Ang matuwid na mga anghel ay may ranggo at masunurin sa otoridad. At sa kadahilan ng ito ay ginamit sila bilang larawan ng pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawa. Unang Korinto 11:10. Kung isasalang-alang ang lakas ni Michael na Arkanghel, ang kanyang pagpapasakop sa Diyos ay higit na maganda. Kung ang pagpapasakop ng mga anghel ay isang argumento para sa pagpapasakop ng babae, makikita natin na ang pagpapasakop ay hindi kailanman sinadya upang alisin ang lakas o layunin o halaga ng isang babae. Sinabi ng propeta si Daniel na si Michael na Arkanghel ay makapangyarihang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel. Daniel 12:1. Ang mga tao ni Daniel ay ang mga Hudyo at ang katotohanan na pinoprotektahan sila ni Michael ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay naglagay ng iba't ibang mga banal na anghel sa iba't ibang bansa o grupo ng tao. Ang mga demonyo ay tila may katulad na pamunuan. Tingnan ang Daniel 10:20. Ang katotohanan na si Michael ay isang makapangyarihang pinuno ay nagpapahiwatig na siya ay may otoridad sa espiritual na kaharian. May iba pa. Nasabi sa Daniel 10:13 na si Michael ay isa sa mga pangunahing pinuno. Si Michael, ang Arkanghel, ay tila may isang prominenteng tungkulin sa mga kaganapan sa huling panahon. Si Michael ay darating at magkakaroon ng panahon na walang kapantay na kaguluhan. Isang pagtukoy sa malaking kapighatian. Daniel 12:1. Ang Israel ay may garantisadong proteksyon sa panahong ito, nasusundan ng isang dakilang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang ilan ay tungo sa buhay na walang hanggan at ang iba sa walang hanggang kahihiyan. Daniel 12:2. Ang pagdagit ng simbahan ay sasamahan ng tinig ng Arkanghel. Unang Tesalonica 4:16. Ito ay maaaring isang pagbanggit kay Michael. Ngunit ang kasulatan ay hindi partikular na nagpangalan sa kanya dito. Ang huling pagbanggit kay Michael na Arkanghel ay makikita sa Pahayag 12:7. Sa panahon ng kapighatian, magkakaroon ng digmaan sa langit. Si Michael at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at sa mga kampo nito. Natalo ni Michael at ng mga puwersa ng langit ang dragon, Satanas, at ang Diablo ay tinapon sa lupa. Doon, galit na galit si Satanas, lumabas upang makapagdigma laban sa mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat sa pagpapatotoo kay Jesus. Pahayag 12:7. Mayroong isang espiritual na digmaan na ipinaglalaban para sa mga puso at kaluluwa ng sangkatauhan. Si Michael na Arkanghel ay isang malakas na prinsipe ng anghel na nagpoprotekta sa Israel at masunurin na naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Satanas. Magagawa ng Diablo ang kanyang pinakamasama, ngunit hindi siya sapat na malakas upang talunin ang puwersa ng langit. Pahayag 12:8. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng bidyong ito, huwag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.